Okay, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. Yeah, first let us read the verse 18 from today's passage today together. Can you Basahin po muna natin in English or Tagalog. Oh, English is okay, right? Okay. Okay. Yeah. So let's read 1, 2, 3. A certain ruler Asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Yeah, today's main question. Okay, please think about this question. Right? Tandaan po nating mabuti ang tanong na ito. Ito yung question na tatalakayin natin sa buong preaching ni Pastor SJ. Yeah, today I want to preach about faith. Ngayong araw na ito ay ang tatalakayin natin ay tungkol sa pananampalataya. Okay. SF Church, do you believe that God is the living God? Tayo po ba ay naniniwala na ang Diyos ay ang Diyos na buhay? Amen. Amen. Do you believe that the only Son of God, Jesus, came to this earth to set us free from the sin inside us that cut off from God, that He died in our place and rose again? Tayo po ba ay naniniwala na ang kaisa-isang anak ng Diyos, si Jesus, ay pumarito sa atin upang tayo ay palayain sa kasalanan na naghihiwalay sa atin sa Panginoon at siya, ang Panginoong Jesus, ay namatay sa lugar natin at siya ay nabuhay mula sa kamatayan. Amen? Amen. 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 Do you believe that this same good news is for us now? And that if we believe the truth and repent, our sins are forgiven and I am restored as children of God? Tayo po ba ay naniniwala na ang magandang balita na ito ay para sa atin ngayon? At kung tayo ay maniniwala sa katotohanan at tayo ay magsisisi sa ating kasalanan, tayo ay bibigyan ng kapatawaran at tayo ay maipapanumbalik bilang mga anak ng Diyos. Amen. 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 Do you believe that this gospel changes our values and thoughts, and that as we live like children of God, we will build God's kingdom and will together? Tayo po ba ay naniniwala na ang ebanghelyong ito ay nagbabago sa ating kaisipan at sa mga bagay na pinahahalagahan natin at sa ating pamumuhay na mga anak ng Diyos bilang mga anak ng Diyos ay itatayo natin ang kaharian ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ng sama-sama. Amen. Amen. So, do you believe that if you were to die suddenly right now, you would go to heaven to be with God, your Father? Naniniwala po ba kayo na kung sakaling kayo man ay mamamatay sa sandaling ito, kayo po ay aakyat sa langit at makakasama ang inyong amang nasa langit? Amen. 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 Do you really believe it? Naniniwala po ba talaga kayo dito? Amen. I ask again, do you believe? Do you really believe it? Amen. Amen. Yes, yes. That is right. The Romans 10:9-10 also says that if we confess with our mouths Jesus is Lord and believe in our heart that God raised Him from the dead, we will be saved. Tama po ito. Sinasabi po sa Romans 9:10, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka. Amen. And besides that, in Acts 16:31 and John 1:12, among many other verses, the Bible states that we receive salvation through our faith. At sinasabi rin po sa iba pang passage sa Bible, sa Acts 16:31, John 1:12, marami pa po yan, na nakakatanggap po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. However, because our faith cannot be seen with the eyes, we sometimes want to check if we truly have faith, and if we do, whether that faith is a complete one. Kaya lamang po, dahil po ang pananampalataya ay hindi po natin nakikita ng ating mga mata, minsan po kailangan po nating i-check o evaluate natin ang ating pananampalataya kung ito ay totoo at kung may pananampalataya tayo, kung ito ay kumpleto.
Yeah, we worship God in His church today with what kinds of heart are you worshiping with? Ngayon pong naririto tayo sa pagsamba sa Panginoon dito sa simbahang ito, ano po bang uri ng puso mayroon tayo habang tayo ay sumasamba? Is there joy inside the serving and the sacrifice you are making? Meron po bang kaligayahan sa ating pagsisilbi at sa sakripisyo na ating ginagawa? Amen. Yeah, are you truly sitting here with thanks and faith? Totoo po ba na umuupo tayo na may pasasalamat at pananampalataya sa Diyos? Amen. I want this time to be a time to offer our faith before God. Ngayon po sana ay maging panahon kung saan maihandog natin ang ating pananampalataya sa harap ng ating Diyos. But when we say we believe in Jesus, some people think that because we are told that if we believe in our hearts, we are saved, then what we understand in our mind is the whole of faith. Pero po, kung sinasabi natin na alam natin na nananampalataya tayo, naniniwala tayo kay Jesus, siguro po yung iba na porket dahil sinabi sa atin ng iba na maniwala tayo sa puso natin, maliligtas tayo, yun na talaga yung pagkakaintindi natin. Pero hindi pa po ito yung kumpletong pananampalataya. But just because I know and I understand, it does not mean I have faith. Hindi po ibig sabihin na alam natin at naiintindihan natin ay mayroon na nga tayong tunay na pananampalataya. Yeah. Okay, one thing I'm very thankful for while living in the Philippines is that there are Lazada and Shopee. They understand that. Yeah, okay. Yeah, on these two online stores, Yeah. I can buy almost anything. Makakabili tayo kahit sa Lazada and Shopee. Yeah, in the past, if I needed material or the supplies, I might have had to wander the streets all days. Not Dati- even, yeah, okay. Dati nung wala pang Lazada and Shopee, kapag merong gustong bilhin si Pastor SJ, talagang lalabas siya sa kalye, maghahanap siya doon ng buong araw. Yeah, however, now if I order online, they are delivered here. Pero ngayon, online lang mag-order ka, yung materials na kailangan, i-deliver na dito mismo. But if I need something, I search for the product name and read the photos and description carefully that the seller posted. Pag may kailangan na bilhin na produkto online, ang gagawin lamang ni Pastor SJ, hahanapin niya yung pangalan ng produkto sa internet, tapos babasahin niya, titignan niya yung picture, tapos babasahin niya yung description nung picture, tapos yung nakalagay doon na description ng seller, binabasa niya rin. If it is the item I'm looking for, I place the order. Kung yun nga yung hinahanap niyang item, syempre, o-orderin niya yun online. However, sometimes a product that differs significantly from the photos is delivered. Gaya lang minsan, yung produkto, ibang-iba dun sa picture kesa dun sa dinideliver na real product sa'yo. Yeah, in some cases, it looks similar on the outside, but after only a few weeks, it's easy to break. May ibang pagkakataon naman, parehas yung produkto, yung panlabas na appearance ng produkto, parehas na parehas. Pero pagkatapos gamitin ng ilang linggo, nasisira agad. Yeah, in particular, many of the products, both of Lazada or Shopee, are of poor quality. Mahina yung kalidad ng mga produkto na binebenta sa Lazada at sa Shopee. To verify the trustworthiness, I look not only at the seller's photo, but also at the order count and reviews. Para makita na talagang mapagkakatiwalaan yung produkto, ang ginagawa ni Pastor, tinitignan niya yung mga photos, and then titignan niya kung ilan yung umorder nun, yung order count, tapos titignan niya din kung yung mga reviews tungkol dun sa product na yon. However, no matter how hard I search for understand for just the photos and description, I cannot know for sure if the product is proper product.
Pero kahit na ano pang pagtingin niya dun sa review o pagtingin niya dun sa picture, hindi pa rin siya makasiguro kung yung produktong yun ay yun talaga yung produkto na hinahanap niya. Okay, yeah. The seller's photo of the stem mill looks strong and very large. Very large. Dito sa sa picture dun sa Lazada, was this Lazada? Napakalaki nung treadmill na nakalagay dun sa nila sa photo nila sa Lazada. Yeah, Ang but the laki. real product someone actually received like this. Pero yung dumating na produkto, ganyan lang pala siya, kaliit. Yeah, no matter how much I looked at the photos and understand the functions of the step mill, unless I touch it and ran on it myself, I could not know if was a proper product. Kaya kahit na gaano pa niya tignan yung picture nung product na yon sa internet at intindihin yung function na yon doon sa mga reviews, maliban na talagang makita niya yung produkto, mahawakan niya, magamit niya, hindi niya malalaman na ito talaga yung produktong hinahanap niya. Yeah, we believe we have faith and confidence in God. Tayo po ay naniniwala na meron po tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. But if we suddenly win the lottery and become wealthy, or if a very tough trial hits you, can you truly be sure we would keep your faith strong? Papaano po kung bigla tayong yumaman o kaya naman biglang may dumating na mabigat na pagsubok sa ating buhay, masasabi po natin na talagang matibay, totoo ang ating pananampalataya. Yep. How can we have faith that does not shake in any situation or feeling? Paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya na hindi natitinag na kahit na ano pang sitwasyon o nararamdaman mayroon tayo? Yes, just like ordering something on Lazada or Shopee, we must actually get on it and run on it and experience whether it holds on. Katulad din po nung pag-order natin sa Shopee at Lazada, yung pananampalataya natin, kailangan talagang masubukan ito at ma-experience natin kung talagang ito ay matibay. Yeah, to know the real condition of my faith, the Bible distinguishes self-righteous work and obedience deeds. Para po malaman natin yung totoong kondisyon ng ating pananampalataya, sinasabi po ng Biblia, merong dalawang klase ng uri ng pananampalataya or paggawa ang dinidistinguish, pinagkakaiba ng Biblia. Una po, yung gawa o yung gawa na bunga ng sariling kalakasan lamang. Self-righteous. And yung isa naman po ay obedient deeds. O ito po yung paggawa natin na bunga ng tunay na pagsunod sa Panginoon. Yeah, self-righteous work means action in which I, by my own standard, my effort, and my will, try to qualify myself for salvation, and I think I will be recognized before God. Yung self-righteous work po, ito po yung gawa na para po tayo ay ma-qualify o maligtas, ay tayo po ay gumagawa sa pamamagitan ng sarili nating pamantayan, sa pamamagitan ng pagsisikap natin ng sarili natin at paggawa ng kalooban natin para tayo maligtas at para tayo ay mapansin ng Panginoon. Kaya tayo ay gumagawa ng mabuti. Yeah, difference from that, obedience deeds means living by faith in God, putting into practice because I want to know Him more and I want to be full of assurance. Yung isa naman pong uri ay ang obedient deeds na ang ibig sabihin po ay tayo po ay namumuhay na may pananampalataya sa Panginoon, ipinapractice po natin yung salita ng Diyos at para tayo ay mapalapit sa Kanya at para po magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan. But if we only look at the outward appearance, it can be hard to tell self-righteous work and obedience deeds apart. Pero mahirap pong makita yung outward appearance, yung itsura
pagkakaiba ng self-righteous work at ng obedient deeds. Hindi po natin siya ma-recognize. The difference between the two is not the outward appearance, but the direction, the center of the heart, and the attitude. Ang pagkakaiba po ng dalawang ito, yung self-righteous act at yung obedient deeds, hindi po yung itsura nila o yung nakikita natin na ginagawa ng tao, kundi kung ano ang direksyon, kung ano ang nasa sentro ng puso ng tao, kung ano ang pag-uugali ng tao. Even if they look the same as face on the outside, one person serves as a self-righteous work to show that he is doing better than others. Kahit po nakikita natin yung, halimbawa yung isang tao na gumagawa siya ng mabuti, pero self-righteous work yon kasi ginagawa niya yon para ipakita niya na mas magaling siya kesa sa iba. In contrast, another person serves as an obedience deed, diving in because he wants to meet and experience that God who is surely alive even now. Yung isang uri naman po ay ang isang tao ay nagsisilbi sa Diyos dahil gusto niyang makatagpo ang Panginoon at gusto niyang ma-experience, maranasan ang Diyos na buhay hanggang ngayon. Yeah, reading the Bible also, if I read it as my self-righteous work, I try to understand the Bible with my own standards and knowledge and not my thoughts. Katulad na lamang po ng pagbabasa ng Biblia. Kung ang pagbabasa po ng Biblia ay gagawin natin sa sarili lang natin na gawa, ay pipilitin nating intindihin ang Biblia sa sarili nating pamantayan at sa sarili nating pag-iisip. Yeah, so I only take it as lessons like, I should not live like Judas Iscariot. I should follow the Lord like Peter. Kaya pag binasa natin ng Biblia, eto lamang po yung mga lesson na nakukuha natin. Kailangan hindi ako mabuhay na katulad ni Judas Iscariot. O kaya naman po, kailangan sumunod ako sa Panginoon katulad ng pagsunod kay Pedro. Yun lamang po yung nakukuha nating lesson sa Bible. Yeah, but when I read the Bible as obedient to this, I am not the one reading the Bible. The Bible starts to read me. Pero po, kung tayo po ay babasahin natin ang Biblia sa pamamagitan ng obedient deeds o yung tunay nga na pagsunod sa Diyos, hindi po natin babasahin ang Biblia po ang magbabasa sa buhay natin. Ipapakita po ng Biblia ang kondisyon ng buhay natin, tunay na kondisyon ng buhay natin. Looking at Judas Iscariot, I begin to see my own betrayal. Katulad ng pagbinasa natin yung buhay ni Judas Iscariot, makikita natin yung pagtataksil na ginagawa natin sa Panginoon. Through Peter, who denied Jesus 3 times, I begin to see my own weakness in rejecting Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng buhay ni Pedro, pag binasa natin yung story ni Pedro, makikita natin doon na itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus ng 3 beses. At makikita natin yung sarili nating kahinaan sa buhay na maraming beses din nating nireject ang Panginoong Jesus. I begin to see Jesus Christ who came to solve the sin problem that I can never escape by my effort and my actions. Makikita po natin, masisimulan nating makita na ang Panginoong Jesus ay pumunta dito sa lupa upang lutasin ang problema ng kasalanan. Ang problema ng kasalanan na kahit kailan ay hindi natin kayang malutas sa sarili nating pagsisikap at sa sarili nating gawa. I begin at last to know the heart of Jesus who came not to look for the righteous but to look for and save sinners. Makikita po natin ang puso ng Panginoong Jesus na dumating siya dito hindi para hanapin ang mga matuwid, kundi hanapin ang mga makasalanan at bigyan sila ng kapatawaran ng kasalanan. Through today's preaching, I want this to be a time when we understand and
decide for obedience to His faith, not self-righteous work. Ngayong sandaling ito po, yung ating pag-aaralan, yung preaching ni Pastor, nawa po ay ito ay maging panahon na totoo talaga nating maintindihan at magpasya po tayo, mag-decide po tayo sa sarili natin na tayo po ay magkaroon ng obedient deeds, yung tunay na pananampalataya. Hindi po yung paggawa lamang dahil sa sarili nating kakayanan. Amen? Amen. Amen. Today's passage begins with the appearance of the rich young ruler. Makikita po natin yung isang mayamang lalaki, batang lalaki, dito sa babasahin natin na story. Mayaman po siya. Yeah, this rich man, young man had everything. Ang lalaking ito po ay mayaman at lahat ng bagay sa mundo ay mayroon siya. He had a lot of money, knew the scripture clearly, and was diligent. Siya po ay mayroong maraming pera. Alam na alam din niya ang kautusan ng Diyos at siya po ay isang masikap, matyagang tao. He was also young and even had good religion. Siya po ay bata pa at siya po ay isang relihiyosong tao. He looked like someone who lacked nothing on the outside, Para pong ang lalaking ito ay walang kulang sa kanyang buhay. but he had one worry. Pero meron po siyang isang bagay na talagang pinag-aalalahan niya. It was a worry about eternal life. Nag-aalala po siya tungkol sa buhay na walang hanggan. Although he clearly lived his religious life hard, but he did not gain assurance about eternal life, that is salvation. Kahit na po buong buhay niya siya ay relihiyoso, wala po siyang kasiguraduhan ng mayroon siyang buhay na walang hanggan o yung salvation, kaligtasan na tinatawag natin. From the content of the passage, we can guess that before he came to Jesus Christ, he had already gone to other religious leaders and asked the same question. Mapapansin po natin dun sa passage na ito na siguro bago po lumapit kay Jesus ang lalaking ito, nanggaling na rin siya sa iba pang tagapagturo ng salita ng Diyos, ibang religious leaders. What must I do to inherit eternal life? Ano ba ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Yeah, to this question, the religious leaders might have answered like this. Siguro yung mga nilapitan niya dati ng mga teachers, yung mga rabbi, mga tagapagturo, ganito siguro yung sagot nila. To gain eternal life, you must keep the law. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kailangan mong sundin ang kautusan ng Diyos. But because he had already been keeping the law as a habit from childhood, that answer cannot solve his worry. Pero ang batang lalaking ito ay mula pa pagkabata niya, nagkaroon na siya ng habit, naging habit na sa kanya, yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pero kahit na sinusunod niya yung kautusan ng Diyos, nagwo-worry pa rin siya sa kanyang kaligtasan. That he heard that Jesus Christ, who was already very influential, was passing through his town. Kaya nga isang araw nung nalaman niya na si Jesus, sa panahong ito siya ay napaka-maimpluwensyang tao na, ay daraan doon sa kanyang lugar. So rich young ruler went to Jesus Christ. Kaya ang lalaking ito, ang mamang ito, mayamang mamang ito, ay pumunta kay Jesus. Yeah, because he was already a certain ruler in that region, so even though there were many crowds around Jesus, he could come near and ask Jesus Christ a question. Dahil nga may posisyon ang lalaking ito sa lipunan, kahit na maraming tao doon sa lugar, pinalilibutan ng maraming tao si Jesus, nakalapit pa rin siya kay Jesus at tinanong niya si Jesus ng ganito. Yeah, and he asked Jesus, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Mabuting guro, ano ba ang kailangan kong gawin upang makamit ko, magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At that time, Jesus answered, Sabi ng Panginoong Jesus, "You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother." alam mo ang sinasabi ng kautusan, huwag kang
mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina. Yeah, to the young ruler, it sounds like Jesus was not much different from the other leaders. Para dun sa lalaking ito, parang yung sinabi ni Jesus, wala namang pagkakaiba dun sa sinabi na sa akin nung iba pang mga napagtanungan kong leaders. So he answered, I have kept all this since my youth. Kaya sinabi nung lalaki kay Jesus, sinunod ko na po mula pa ng aking pagkabata ang kautusan. Yeah, when he looked back at his life, he thought he had lived without doing big wrongs. So he boldly answered that he had kept the law. Nung tinitignan niya yung buhay niya, yung nakaraan niya, inisip ng lalaking ito na, wala naman akong mabigat na kasalanan na nagawa. Kaya matapang niyang sinabi kay Jesus na, sinunod ko po ang kautusan. But that answer was not what Jesus wanted. Pero yung sagot ng lalaking ito, hindi po ito yung nais marinig ni Jesus. The purpose of the law was to reveal and make me realize my weaknesses and sinful nature so that I would see I cannot keep every law. Ang layunin ng kautusan ay upang ipakita sa atin at ma-realize natin ang ating kahinaan, ang ating pagiging makasalanan para na hindi natin kayang tuparin ang kautusan ng Panginoon. Yun po ang layunin ng kautusan. So Jesus asked again in a way the young ruler could understand more easily. Kaya si Jesus ay nagtanong muli doon sa lalaki na medyo simpleng tanong na maaaring maintindihan ng lalaki. Okay, you still lack one thing. Sell everything you have and give it to poor, then come follow me. Then you will gain eternal life and have treasure in heaven. Mayroon ka pang isang bagay na kulang. Ipagbili mo ang lahat ng pag-aari mo at ipamahagi mo sa mahihirap at pagkatapos nito, sumunod ka sa akin at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kayamanan sa langit. Yeah, for the rich young ruler, the way to eternal life he wanted so much was now right in front of his eyes. Ngayon, nasa harapan na ng mayamang lalaking ito, yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, na inaasam-asam niya. Now, if he did only one more thing, he could gain eternal life. Isang bagay na lang ang kailangan niyang gawin para makuha niya ang buhay na walang hanggan. Isang bagay na lang. But at Jesus' question, the young ruler faced for the first time a part of himself that was not clean in his own eyes. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ng lalaking ito, nakita niya, dahil dun sa sagot ni Jesus, na siya ay hindi malinis, siya ay marumi sa kanyang mga mata. Yeah. When he first came to Jesus, his heart was to keep everything and hold all the things he wants and also get eternal life. Nung lumapit siya kay Jesus, ang gusto ng lalaking ito ay makamtan niya ang buhay na walang hanggan at manatili rin ang kanyang kayamanan at kung anong meron siya sa kanyang buhay. But never once had he thought, I will give up everything I have to gain eternal life. Hindi niya naisip ni isang beses na para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan niya palang i-give up ang lahat-lahat ng mayroon siya. He was very confused by Jesus' demand. Nalito ang lalaking ito doon sa demand, doon sa hinihiling ni Jesus sa kanya. And he began to be distressed. Kaya siya ay totoong ang nabalisa. In fact, not all of us may have as many things to give up as a rich young man, so his worry may not feel big to us. Kung titignan natin, kung ikukumpara natin ang buhay natin sa lalaking ito, ang lalaking ito ay mayaman, pero tayo ay wala naman tayong ganong kalaking kayamanan. Kaya parang yung lalaking ito ay hindi big deal para sa atin kasi hindi tayo makarelate. Hindi naman tayo mayaman katulad niya. But when you bring to mind what you think is most important, your salary from yesterday, your loving family, your child's education, your motorcycle, or your car
maybe you can understand a little of the rich young ruler story. Pero kung titignan natin, ano ba yung mga bagay na importante sa buhay natin ngayon? Yun bang sweldo na natanggap natin kahapon? Yun bang pamilya na mayroon tayo? Yung bang edukasyon ng ating mga anak? Yung bang motorsiklo na binili natin? Yung bang kotse na mayroon tayo? Siguro kung ang lahat ng bagay na to ang tinutukoy na i-give up, ay maiintindihan natin kung ano yung pag-aalala at pagkabalisa ng mayamang lalaking ito. The rich young ruler story is natural. Natural po yung pag-aalala ng lalaking ito. The worry itself is not wrong. Hindi po mali na mag-alala tayo. But when you look at the conclusion he chooses at the end of the worry, you see the genuine faith you have that was covered up in daily life. Pero po ang titignan natin dito ay ang konklusyon nung pag-aalala natin. Ano po ba yung naging desisyon natin pagkatapos nung pag-aalala natin? Yun po, ipinapakita po dito, yung desisyon natin, i-give up o i-keep natin. Yun po, lilitaw ang tunay na pananampalataya natin. It's similar to when you open the outer package after receiving a product you ordered from Shopee. Katulad po ito ng kapag umorder tayo sa Shopee, di ba? Tapos, bubuksan natin yung package. Yeah, when I can have both what I want and eternal life, and it feels like there's no problem with my faith. Pwede ba na parehas na lang na magkaroon tayo ng eternal life, tapos makuha natin ang lahat, walang problema sa ating pananampalataya? But if I must choose only one of two things, my true faith is revealed. Pero po kapag tayo'y pinapili ng Panginoon, Jesus, my heart is here and also there. sasabihin natin, Jesus, nandito yung puso ko sa'yo, pero nandun din sa mga bagay na gusto ko. Yeah, I love Jesus and I also love other things. Mahal kita, Panginoong Jesus, pero mahal ko din yung mga bagay na yon. But then Jesus asks us, really? Then if you had to choose only one of those two, where is your heart? At sasabihin sa atin ni Jesus, talaga? Papaano kung kailangan mong mamili dun sa dalawang yon? Nasaan ang iyong puso? This may seem radical, but Jesus asked the young ruler in this manner because he wanted to see the young ruler's genuine faith. Ang tanong pong ito ni Jesus ay radikal na tanong. Pero tinanong niya ito dun sa lalaki ng ganito karadikal kasi gusto po niyang lumitaw yung tunay na pananampalataya ng lalaking ito. After much worry, the rich young man returned back home. Pagkatapos mag-alala, yung lalaking ito ay umuwi sa kanyang bahay. If the rich young ruler had really kept the law and according to the purpose of the law, had faced himself and come before Jesus Christ, he could not have asked like that. Kung totoo nga na ang lalaking ito ay tinupad niya yung kautusan ng Panginoon na naayon dun sa layunin ng batas, paglapit niya kay Jesus, siguro iba ang itatanong niya kay Jesus. Yeah, what more must I do to get eternal life? Siguro ang tanong niya, Jesus, ano pa ba ang dapat kong gawin pa para makakamit ng buhay na walang hanggan? In other words, Jesus Christ, I keep the law, I have a lot of money, and I have a lot of time. What more can I do so that I can get eternal life? He had asked. Siguro ganito ang magiging tanong ng lalaki. Jesus, tinupad ko ang kautusan, sinunod ko ang kautusan. Marami akong pera ngayon, marami din akong oras. Ano pa ba yung pwede kong gawin para ako ay magkamit ng buhay na walang hanggan? If we had really kept the law and stood before the law, he would have realized not his righteousness, but that by no effort of his own could
he reached God's justice. Kung tunay na sinunod nga ng lalaking ito ang kautusan, marirealize niya po, mapagtatanto niya na hindi niya kaya sa sarili niyang kalakasan na sumunod. Hindi niya kaya na ma-attain yung justice ng Panginoon sa sarili niyang kalakasan. Yeah, so Romans 3:20 says that through the law we become conscious of sin. Kaya po sa Romans 3:20, sabi doon, sa pamamagitan ng kautusan, nakikita natin yung ating kasalanan. He should have realized there is no hope in my life. I cannot get eternal life by my trying. Mapagtatanto ng lalaking ito na wala talaga akong hope, hindi ko kaya ito, hindi ko kayang magkaroon ng eternal life sa sarili kong effort. Yeah. When Jesus said to him, "Keep the commandments," if he had really kept them, his answer would not have been, "I have kept them all. What more must I do?" Nung tinanong siya ni Jesus, ang sinabi ni Jesus sa kanya, sundin mo, tuparin mo ang kautusan. Kung tunay nga talaga na ang lalaking ito ay sumunod sa kautusan, yung sagot siguro ng lalaking ito ay hindi ganito, tinupad ko ang kautusan, ano pa ba ang kailangan kong gawin? But Jesus, I tried, but I realized I cannot gain eternal life by myself. If only I could live, I would do anything. Please save me. A desperate answer. Siguro, ganito talaga ang magiging sagot ng lalaki. Kung talagang sinunod niya, tinupad niya ang kautusan, ito ang magiging sagot niya kay Jesus. Jesus, sinubukan ko, pero hindi ko talaga kaya na makakuha ng eternal life ng sarili ko. Pero kung meron akong dapat na ano pa ba yung kailangan kong gawin, Jesus? Ano yung dapat kong gawin para maligtas ako, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Siguro ganun ang magiging sagot ng lalaking ito. The rich young ruler who placed his security in something other than God had a place to return to. Yung lalaking ito na iniligay niya yung kanyang seguridad doon sa ginagawa niya, hindi doon sa Panginoon. Yeah, so after worrying, he returned to his home where his wealth was. Kaya nga, nung nag-alala siya, umuwi siya sa bahay, kung nasa nandun yung kayamanan niya. Then as Jesus looked at the back of the young man, he said this, Pagkatapos, tinignan ni Jesus yung likuran ng lalaki at sinabi niya to, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. It is easier for the camel to go through the eyes of needles than the rich man to enter the kingdom of God." napakahirap para sa isang mayamang lalaki, mayamang tao na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kesa sa isang mayamang lalaki na makapasok sa kaharian ng Diyos. But this does not mean every rich person cannot enter heaven. Pero hindi ibig pong sabihin na to na lahat na mayamang tao ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. It means that for a rich person, it is hard to receive the pure grace of salvation because there is somewhere else he trusts and can go back to. Ang ibig pong sabihin nito, ang isang taong mayaman, napakahirap na makatanggap ng puro na biyaya ng kaligtasan dahil mayroon siyang ibang bagay na pinagkakatiwalaan. Nilalagay niya ang pananampalataya niya sa ibang mga bagay. But amazingly, just as if God wanted to show the face he desired, right after this in Luke chapter 19 comes the story of another rich man. Pero makikita natin dito na after po ng story na ito ng mayamang lalaki, may sumunod na story. At dito natin makikita yung tunay na pananampalataya na hinahanap ng Panginoon. The rich man's name was Zacchaeus. Ang pangalan ng mayamang lalaking ito ay Zacchaeus. He was very rich, but he was not someone who kept the law. Instead of he had a social label of sinner. Mayaman po si Zacchaeus, pero hindi po niya sinunod yung kautusan ng Diyos. Bagkus, maraming ang tao ang nagsasabi na siya ay isang makasalanan.
Zacchaeus himself knew that. Alam po ito ni Zacchaeus. So Zacchaeus thought the only way he could prove himself and be recognized was by money. Kaya nga po, si Zacchaeus, isa lamang po ang iniisip niya, isang paraan para siya ay makilala at para mapakita niya yung halaga niya sa mundo sa pamamagitan ng pera. So he did not hesitate to take his own people's money and pay taxes to the Romans. Kaya po, hindi siya nag-alinlangan na kumuha ng pera sa ibang tao at magbayad ng tax doon sa mga Romano. Once the amount he had to collect was determined, he focuses solely on gathering money by any means. Kapag nakolektan niya na yung buwis ng mga tao, gumagawa siya ng paraan para makakolekta pa ng mas marami doon at binubulsa niya ito. That was the life of tax collector. Yan po ang buhay ng isang taong kumukolekta ng buwis. So everyone treated Zacchaeus like trash. Kaya yung mga tao ay parang basura ang tingin kay Zacchaeus. Zacchaeus also knew those rumors people said about him. Alam din ni Zacchaeus yung mga bulong-bulungan, yung mga tungkol sa kanya ng mga tao sa paligid niya. But he overcame his wounds and lack and loneliness only by storing of money. Pero hindi niya napinansin yun yung sinasabi ng ibang tao, yung pag-iisa niya, hindi niya pinansin yun. Ang ginawa niya na lang, nagkamal siya ng maraming pera. And he was also very short. Si Zacchaeus ay maliit na tao. He was so short that even if he jumped up, he could not see Jesus when Jesus passed by. Sobrang liit niya. Kahit na tumalon siya, hindi niya talaga makikita si Jesus kapag dumaan si Jesus sa lugar nila. He had gathered the money fiercely, but he knew his wounds and sins so well that he could not dare go up close to Jesus Christ. Nagkamal ng maraming pera si Zacchaeus, nagnakaw siya ng pera mula sa buwis ng mga tao at meron siyang mga sugat sa puso niya at alam niya rin yung kasalanan niya, kaya hindi siya makalapit kay Jesus. Instead of from the distance, he wanted at least to see Jesus Christ. Kaya nga, sabi niya, mula na lang sa malayo, titignan ko ang Panginoong Jesus. So he climbed a sycamore tree near where Jesus was. Kaya umakyat siya sa isang puno. And he was looking and listening to Jesus' word. Mula sa punong ito, siya ay tumingin kay Jesus at nakinig kay Jesus. But Zacchaeus and Jesus kept making eye contact. Nagkita ang paningin ni Zacchaeus at ni Jesus. He thought, he's not looking at me. But then Jesus came towards Zacchaeus. Inisip ni Zacchaeus, parang hindi naman yata ako yung tinitignan ni Jesus. Pero bigla na lang, lumapit si Jesus sa kanya. And when Jesus came to the tree, he warmly called him by name. At nang lumapit si Jesus dun sa puno, tinawag niya ang pangalan ni Zacchaeus. Yeah, Zacchaeus. Zacchaeus. Zacchaeus was very startled. Nagulat si Zacchaeus. How does he know my name? Everyone hates and despises me. Why does Jesus call my name? Paano niya nalaman ang pangalan ko? Lahat ng tao dito ay galit sa akin. Paano niya nalaman? Bakit niya tinawag ang pangalan ko? Yeah, to the nervous Zacchaeus, Jesus says, Sinabi ni Jesus kay Zacchaeus, Zacchaeus, come down quickly. Today I must stay at your house. Zacchaeus, bumaba ka dito. Ngayong araw na to ay mananatili ako sa bahay mo. Zacchaeus was so surprised. Nagulat si Zacchaeus. At the time, there was a culture of despising eating together with sinners and prostitutes or others who did not keep the law. Merong kultura sa kanilang lugar noon na kinagagalitan at hindi nilalapitan yung mga hindi kumakain kasama ng mga makasalanan, kasama ng mga babaeng nagbebenta ng aliw, kasama ng mga hindi sumusunod sa kautusan ng Panginoon. But not only did Jesus call his name, he said he would stay at his house. Pero hindi lamang tinawag ni Jesus ang pangalan ni Zacchaeus, sinabi niya na mananatili ako sa iyong tahanan. Yeah, this was something people could not accept. Hindi ito ma-accept, matanggap ng mga tao sa paligid. Yeah, so as soon as Jesus said this, all the people saw this and began to murmur. He had gone to
be the guest of a sinner. Kaya sa sandaling sinabi to ni Jesus, yung mga tao sa paligid, nagbulong-bulungan sila at sinabi nila, si Jesus, pumunta doon sa bahay ng isang makasalanan. But Zacchaeus gradually welcomed Jesus and invited him home. Pero si Zacchaeus talagang tinanggap niya ng masaya sa puso niya si Jesus at pinatuloy niya sa kanyang tahanan. When he welcomed Jesus Christ, Jesus did not first say anything to him. Walang sinabi si Jesus nung una pagpasok niya doon sa bahay ni Zacchaeus. But to Zacchaeus, the very image of Jesus coming to the house of sinner like him and sitting and eating with him was overwhelming grace. Pero kay Zacchaeus, yung pagpunta ni Jesus sa kanyang tahanan, sa tahanan ng isang makasalanang tulad niya na umupo sa kanyang hapagkainan, si Jesus ay nag-uumapaw na biyaya para kay Zacchaeus. Yeah, Jesus was not someone who matched with him and not someone who should be with him, but that he was with him was something he could hardly believe. Si Jesus ay napakataas para makasama niya. At si Jesus ay hindi dapat na sumama sa kanya. Pero yung presence ni Jesus dun sa lugar na yon, kaya hindi siya makapaniwala na nandoon ang Panginoong Jesus. Yeah, full of emotion, Zacchaeus stood up, and unlike the first rich young ruler, he spoke first to Jesus. Punong-puno ng emosyon, si Zacchaeus, siya ay tumayo at hindi katulad nung mayamang lalaki dun sa unang story. Si Zacchaeus ay nagsabi ng ganito kay Jesus. Look, Lord, here and now, Panginoon, tignan mo, ngayon sa sandaling ito, I give half of my goods and the poor, and if I have taken anything from anyone by force, I will pay back 4 times. ibibigay ko ang kalahati ng aking pag-aari sa mga mahihirap. At kung meron akong ninakaw o kinuha mula sa aking mga kapitbahay o mga tao ng sapilitan, ibabalik ko sa kanila ito ng 4 na beses. Jesus, I will live a life of following you. Panginoong Jesus, ako'y mabubuhay ng buhay na sumusunod sa iyo. This means, Jesus Christ, I have no place to go back to. If I can gain eternal life, I will do anything. Ang ibig pong sabihin nito ay, Jesus, wala na akong babalikan pa. Kung ano man ang kailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, gagawin ko ito. For Zacchaeus, the only way to prove himself was by gathering money. Para kay Zacchaeus, yung paraan niya na makilala siya, i-prove niya yung sarili niya na siya ay mahalaga ay sa pamamagitan ng pagnanakaw at pagkamal ng maraming pera. To say he would give it all give up meant nothing else is important now. For me, the most important thing, my all, is to have eternal life with Jesus Christ. It was this confession. Kaya nga, nung sinabi ni Zacchaeus na i-give up niya yung pera na meron siya, ang ibig niyang sabihin doon, wala na pong importante sa akin ngayon. Para sa akin, isa lamang ang pinaka-importante, ikaw yon, Panginoon. Ang pinaka-importante ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Ito po ang sinabi ni Amen. Zacchaeus. Yeah, this confession was for him an expression of obedience to deeds rather than self-righteous work. Ito po ang ibig sabihin ng obedient deeds, yung pinakita ni Zacchaeus, hindi self-righteous work. The people looks and opinions toward him remain the same, and reality would not change. But if Jesus remembered him, he was enough. That was his confession. Kahit po hindi na mabago yung tingin sa kanya ng mga tao, hindi na mababago yung realidad ng tao na tingin sa kanya, yung sandali lang na maalala siya ni Jesus, makita siya ni Jesus, yun ay enough na po, sapat na ito, yun ang confession ni Zacchaeus. To make a complete turn and repentance as someone saved, he wanted to make a clear decision. Para po makumpleto yung kanyang pagtalikod
doon sa dati niyang buhay para siya ay maligtas. Yung pagsisisi, makumpleto, yung repentance o yung tunay na pagsisisi para sa kaligtasan niya, siya po ay kailangan na gumawa ng isang napakatindi at maliwanag na desisyon. Yeah, he did not give from what was left over, but he gave the faith of all to Jesus Christ. Hindi po siya nagbigay mula sa kanyang tira. Ibinigay niya po ang lahat kay Jesus. Yun po ang kanyang pananampalataya. Yeah, this is what the faith Jesus wanted to see in the first rich young ruler. Ito po yung uri ng pananampalataya na nais ni Jesus na makita sana doon sa lalaking, doon sa unang story natin. Yeah, dear SF Church, faith is not only all that I know and understand. Sa ating SCF Church, SCF Family, alalahanin natin na yung pananampalataya, hindi lang po ito yung alam natin o yung pagkakaintindi natin. No matter how much you examine the produced photos and step meal on Shopee and Lazada and understand the description, Kahit ano pa pong pilit nating tignan, yung mga pictures sa Lazada, sa Shopee, at intindihin yung descriptions nito doon sa page, unless you receive it and open it and run on it, you cannot truly know the produce. maliban po na makita natin yung product, maliban na gamitin natin to, buksan at gamitin natin to, hindi talaga natin malalaman yung tunay na quality ng produktong ito. Yeah, in the same way, faith only when I decide and actually run with my life is when I begin to experience real faith. Ganun din po sa pananampalataya. Kapag po tayo ay nagdesisyon at talagang ginamit natin ang pananampalataya natin sa ating buhay, doon lamang po natin makikita, mai-experience kung totoo ba ang ating pananampalataya. Amen. Yeah, as a family, do you truly wanna get eternal life? Isang tanong po ulit sa ating lahat dito, talaga po bang gusto natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Do you truly want God's kingdom and will to be done in our everyday life? Talaga po ba na gusto natin na makapunta sa kaharian ng Diyos at gawin ang kalooban ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay? Do not compromise anymore. Huwag na po tayong magkompromiso. Do not step any other churches. Huwag na po tayong pumunta o mag-try po ng iba pang pananampalataya na hindi katulad ng pananampalataya na mayroon ng Panginoong Jesus. Faith is not giving extra from what I have left over. Yung ating pananampalataya po ay hindi ito yung tira-tira lang natin. It is realizing I cannot make myself righteousness and handing over all I am to Jesus Christ. Ang tunay na pananampalataya po ay hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Ang ibig pong sabihin nito ay isusurrender natin ang ating lahat, ang lahat-lahat sa atin sa Panginoong Jesus. Jesus Christ, please save me. If I can be saved, I will do anything. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Kung may paraan na iligtas ako, gagawin ko ang lahat. From now on, I will not live chasing my own dream, but I will live chasing the Father's vision to save lost to your people and restore them to the image of God. Simula sa araw na ito, hindi ko na hahabulin yung mga pangarap ko. Bagkus, hahabulin ko yung pangarap ng Panginoon, ng Ama sa akin, at ang pangarap na iligtas yung mga tao na naliligaw at maipanumbalik ang kanilang relasyon sa Ama. Yeah, if there is a faith God wants from me, then with a heart to give everything run to God. Yung tunay na pananampalataya na gusto ng Panginoon sa atin ay yung ibigay natin ng buong buo ang ating puso sa Kanya.
Amen. When my sincere repentance and obedience deeds continue, God will make us free by the truth of Jesus Christ. Kung totoo po ang ating pagtalikod sa kasalanan, kung totoo ang ating pagsisisi, at patuloy po tayo na mag-o-obey, magkakaroon ng obedient deeds, magpapatuloy ito, mararanasan po natin ang kalayaan, tunay na kalayaan. And will accomplish His kingdom and will through our lives. At maitatayo po natin ang kaharian ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen. Amen. Could you stand up, please? Tumayo po tayong lahat. Yeah, let us pray together now. Yeah,